Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa born again, no? Kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang born again at saka paano nga ba tayo maging born again, no? Literally, ang meaning ng born again in Tagalog ay ipinanganak muli or isinilang muli, no? Pero ang pinag-uusapan natin dito guys ay spiritual rebirth, kumbaga pinanganak kang muli spiritually, yan ang ibig sabihin ng born again, no? Pero hindi literal na kailangan mong pumasok sa loob ng sinapupunan ng nanay mo para ipanganak kang muli, no? Huwag nating hayaan na matulad tayo kay Nicodemus. Kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, no, si Nicodemus ay isang religious teacher siya, pero nahirapan siyang unawain yung salitang born again, no? No, siya ay secret follower ni Jesus Christ, no? Pero hindi niya maintindihan yung salitang born again. Yun ang nagtulak sa kanya para bisitahin niya si Jesus Christ doon sa tinitirhan niya para tanungin kung kapag matanda na daw, pwede pa bang pumasok sa loob ng sinapupunan ng nanay para maipanganak muli, no? Yun ang pagkaintindi niya sa salitang born again, no? Kasi anong sinabi ni Jesus Christ dito sa Bible? Sabi niya, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Nakasaad nga dito na unless daw tayo ay maging born of water, kumbaga tayo ay mabaptize ng water at saka magkaroon ng Holy Spirit of God, ay hindi daw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, no? So requirements siya para mapagkalooban tayo ng eternal life at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Requirement yung pagiging born again, no? Kailangan natin magpabaptize ng water, di ba? Siguro lahat naman tayo, nabinyagan tayo, no? Kasi tayo naman talaga ang kalakaran sa mundo natin na para maging Christian tayo, kailangan natin magpabinyag. So, baby pa lang, pinapabinyagan na tayo ng mga magulang natin, no? At kailangan din natin magkaroon ng Holy Spirit ni God. At ang pagkaroon ng Holy Spirit ni God ay gift ni God sa atin yan, no? Bilang born again, no? Kasi tayo, bilang mga tao, tulad ng sinabi ko, tayo ay spiritually dead kasi yung mga kasalanan natin, yun ang nakakapag-separate sa atin kay God. So, ibig sabihin, spiritually dead tayo. Pero dahil nga sa kabutihang loob ni God, dahil nga sa mapagmahal siya, gumawa siya ng paraan para tayo ay muling magkaroon ng buhay, para tayo ay mabigyan ng buhay muli sa pamamagitan ng anak niya na si Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng finished work ni Jesus Christ sa cross na yon, ay nabigyan tayong buhay muli. Kumbaga, magkaroon tayo ng spiritual rebirth kapag tayo naniwala tayo doon sa finished work niya na yun sa cross at magsisi tayo sa mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad, ay hindi imposible na mapatawad tayo ng Diyos at hindi imposible na maging born again tayo muna. So, ang pagiging born again na ito, kailangan magbagong buhay tayo. Kapag narinig nyo ang salitang born again, hindi ibig sabihin na kailangan mo pang pumasok sa religion ng born again. Hindi religion ng born again, no? Kasi ganun ang pagkaintindi ng iba kapag narinig nila yung salitang born again, akala nila kailangan pa nilang maging kasapi ng religion na born again, no? Hindi ganun ang ibig sabihin ng born again. Ang ibig sabihin kapag born again ka, isinilang kang muli, pinanganak kang muli spiritually, di ba? Yun ang ibig sabihin, no? Kailangan mong kumilos para maging born again ka. Kailangan mo gawin ang part mo para maging born again ka, no? Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin dito kung ano-ano nga ba ang key aspects ng pagiging born again natin. Number 1 na talaga, spiritual transformation. Kung dati ay spiritually dead tayo, kapag tayo born again ay magiging spiritually alive na tayo. Magiging spiritually awaken na tayo, no? Kasi nga, nagkaroon na tayo ng pagbabago dahil sa gawa ng Holy Spirit ni God. Kumbaga kapag ka born again ka, magkaroon na ng restoration ang relationship mo kay God, di ba? Ang mga desires ng puso mo ay naka-align na sa kalooban ng Diyos. Ganun na ang mangyari sa iyo, no? Yung mga desires ng puso mo ay hindi na yung mga worldly passion, kung hindi, mga makadiyos na gawain na kapag ikaw ay born again na. Tapos pangalawa naman, ng pagiging born again natin ay isa siyang act of God. Kumbaga, ang pagbabagong buhay natin na yan ay resulta yan sa pananampalataya natin doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross na yon. Through faith, we are saved. Yun nga ang nakasaad sa Bible, no? At saka yung gift na Holy Spirit ni God na binibigay niya sa atin para yun ang mag-transform sa atin spiritually, no? At saka, pangatlo naman na key aspects ng pagiging born again ay magkaroon tayo ng pagbabago ng puso. Kasi kapag tayo may Holy Spirit na nakatira sa atin, yung Holy Spirit ni God yan ang mag-work out sa puso natin para
gawin niyang pure ang heart natin, gawin niyang genuine ang mga desires ng puso natin. No? Kung ang desires ng puso natin dati ay mga evil, mga gawain ng evil, kapag ikaw born again na, mababago ang desires ng puso mo. Gawa nga ng Holy Spirit ni God, di ba? Kasi i-encourage ka ng Holy Spirit ni God na magbasa ka ng Bible, mag-aral ka ng mga salita ng Diyos, mag-pray ka, mag-preach ka ng mga salita ng Diyos, or magsimba ka. I-encourage ka ng Holy Spirit ni God. Ganon ang trabaho ng Holy Spirit, no? Papabanalin ka ng Holy Spirit ni God, no? Kaya magkakaroon ka ng pagbabago ng puso. Malilinis ang puso mo, no? Parang automatically, no? Kasi ako dati, noong naging born again ako, nagulat ako, nagbabago na yung mga desires ko. Kung dati, mahilig akong gumala, mahilig akong mamasyal, mahilig ako sa pleasure. Noong naging born again na ako, nag-iba, wala na akong gana na mamasyal, wala na akong gana sa mga dating ginagawa ko. Nag-iba na yung passion ko. Parang nag-crave na ako na mag-aral ng mga salita ng Diyos. Kasi magiging ganun na nga ang desires natin kapag tayo ay may Holy Spirit na, kasi babaguhin ni Holy Spirit yung puso natin, no? Ang pang-apat naman na key aspects ng pagiging born again ay magiging anak na tayo ng Diyos. Kasi kapag ikaw born again na at may Holy Spirit ka na ni God, ay ibig sabihin ay seal niya sa iyo yun bilang anak niya. Nag-guarantee ng salvation natin, kumbaga, no, down payment ng salvation natin. Pero hindi pa yun katiyakan, kasi kapag ikaw born again na, kung gusto mo manatili yung salvation mo, kung gusto mo manatili yung Holy Spirit ni God, kailangan mong mapanatili yung pagiging banal mo. Kasi kapag ikaw born again ka na, tapos gumawa ka ulit ng kasalanan, paulit-ulit na kasalanan, ay maaaring mawala ang salvation mo, maaaring lumabas o umalis ang Holy Spirit ni God. Kaya kung ikaw born again ka na, panatilihin mo na mamuhay ng banal para mapanatili mo ang salvation mo. Kasi yung Holy Spirit na ibinigay ni God sa iyo, hindi yan katiyakan ng pagkakaroon mo ng eternal life. Kasi tulad ng sinabi ko, pwedeng mawala ang salvation natin, pwedeng umalis ang Holy Spirit ni God kapag hindi natin napanatili ang pamumuhay natin ng banal, no? At saka, pang-lima naman, na key aspects ng pagiging born again, tulad ng sinabi ko, requirements siya para magkaroon tayo ng eternal life. Requirements siya para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, no? Kasi nga, kailangan nga natin ng pagbabago ng buhay, kailangan ipanganak tayong muli spiritually para makapasok tayo dun sa kaharian ng Diyos. Kasi tulad ng sinasabi ko, ang mga tao na may mga evil desires, ang mga marurumi na tao, ang mga makasalanan na tao, at hindi tinatanggap sa heaven. Kasi sila doon, mga holy sila, hindi pwedeng haluan ang mga holy sa mga makasalanan na tao. Kaya kailangan talaga natin maging born again, kasi requirements siya para sa pagkakaroon natin ng eternal life. Requirements siya para makapasok tayo doon sa kaharian ng Diyos, no? So, pag-usapan natin dito kung paano nga ba tayo maging born again. Ano nga ba ang dapat nating gawin para maging born again tayo, no? Tulad ng sinabi ko, hindi mo na kailangan pumasok sa religion ng born again para maging born again ka. Ang dapat mo lang gawin, magsisi ka sa mga kasalanan mo, i-confess mo, ikumpisal mo sa Diyos kung ano yung mga nagawa mong kasalanan, pagsisihan mo, as in, taimtim na pagsisisi, no? As in talaga, mula sa puso na pagsisisi, humingi ka ng tawad doon sa mga kasalanan mong nagawa. Ang paghingi ng tawad ay hindi lang bastang magsabi ka ng sorry or patawad, pero kailangan willing ka na kalimutan na yung paggawa ng kasalanan, willing ka na tumalikod na sa mga kasalanan, no? As in, kapag ikaw born again na, ay tatalikuran mo na ang paggawa ng kasalanan, di ba? Kung ano yung mga dating gawain mo, wag mo nang gagawin ulit yun. Yung mga dating kasalanan mo na hiningi mo na ng tawad, wag mo nang gagawin ulit yun. As in, willing ka na talikuran na lahat ng mga kasalanan sa mundong ito, di ba? Mamuhay ka na ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay ka na ng banal na pamumuhay kapag ikaw ay born again na. Yun ang ibig sabihin ng born again, no? Spiritual rebirth, ipinanganak kang muli spiritually, di ba? Yan ang ibig sabihin, no? Kasi tulad na nakasaad dito sa Bible, sabi sa Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Kailangan nga natin magsisi sa mga kasalanan nating nagawa at magbalik loob sa Diyos para daw ang mga kasalanan natin ay mabura na, di ba? Yun ang dapat natin gawin, mag-repent tayo, magsisi tayo, at magbalik loob tayo sa Diyos para burahin ng Diyos yung mga kasalanan nating nagawa. At nakasaad din dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come.
Kapag ang isang tao daw na kay Hesukristo na, di ba? Ang ibig sabihin, ang isang tao daw na kay Jesus Christ na nagbalik loob na, ay ano na daw siya, new creation. Parang nilikha siyang muli, di ba? Or isinilang siyang muli, no? Yung luma daw na ikaw, kung ano ka man dati, ay patay na yun. Yung makasalanan na ikaw dati ay mamamatay na yun, mawawala na yun. Kasi ang nakasaad dito, the new has come, bagong buhay ka na nga. Kapag born again ka, bagong buhay na. Kasi kapag ikaw nakahingi na ng tawad sa Diyos, nagsisi ka na sa lahat ng mga kasalanan mo, at pinatawad ka na ng Diyos, ang ibig sabihin, yung mga kasalanan na nagawa mo sa Kanya nung nakaraan, buburahin na ng Diyos yun. Baliwala na sa Diyos yun, as in, kakalimutan na ng Diyos yung mga kasalanan mo. So, back to zero ka na, magiging banal ka na kasi wala ka ng kasalanan, kasi buburahin na ni God yun kapag ikaw nakahingi na ng tawad, no? Yun ang ibig sabihin, no, ng born again, no? Ganun ang process ng pagiging born again, no? Hindi na natin kailangan pumasok ulit sa sinapupunan ng nanay natin para ipanganak tayong muli, at hindi na rin natin kailangan pumasok sa religion ng born again para maging born again tayo, no? Ang dapat lang nating gawin, magsisi tayo sa mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kapag pinatawad na tayo, ay talikuran na natin ang paggawa ng kasalanan, magbagong buhay na tayo. Mamuhay na tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Mahayaan natin yung Holy Spirit ni God ang mag-lead sa buhay natin. Kasi yung pagiging born again natin ay hindi na natin pag-aari yung katawan natin. Hayaan natin yung Holy Spirit ang mag-lead sa atin kung ano yung gusto ni Holy Spirit na mangyari sa atin, no? So sana guys, no, magkaroon ng liwanag ang mga isip natin regarding sa pagiging born again. Tulad ng sinabi ko, kung kayo hindi pa born again, kailangan nyo ng kumilos ngayon na, kasi tulad ng sinabi ko, ang pagiging born again ay requirements siya para magkaroon tayo ng eternal life at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!